binalita na po namin na may pisong provisional fare increase sa mga jeepney, traditional and modernized, effective midnight po na October 8. Finally po, ano po ang nangyari kaya po pumayag na rin po kayo dito sa piso na provisional fare increase? Opo, ito nga po, sunod-sunod po yung pagtaas ng fuel prices at pinag-aralan po ng maigi ng board. So may mga instructions po ang board sa ating franchise planning and monitoring division para po mapag-aralan at mairekomenda kung ano po ba dapat yung dapat gawin po ng board patungkol po dito sa petition for fare increase. At dahil nga po ang fuel prices ay isa po sa mga major component po ng operation po ng mga public utility vehicles. Minarapat po ng board na pagbigyan yung provisional fare increase po ng ating mga operators po. Okay, sir. Ibig po bang sabihin nito, itong 1 peso na ito, mas tataas pa? Kasi meron ho talaga silang hinihingi na talagang 5 peso increase and then 1 peso dun sa mga additional kilometers. Ito po ba ay talagang papasanin ng atin hong mga consumer in particular? Opo, yung main petition po nila, humihingi po sila ng karagdagang 5 piso po doon sa minimum fare at humihingi din po sila ng karagdagang piso doon sa mga succeeding kilometer po. Pero ito po ay talagang pinapag-aralan po ng board, kaya po hindi po muna nila pinagdesisyonan at patuloy po yung yung hearing at deliberation po ng main petition po nila doon sa permanent fare increase. At patuloy po, may naka-schedule po tayo na November 5 hearing po ulit para mapakinggan po itong ating mga petitioners at syempre itong mga ating commuter groups po. Yung mga jeepney organizations po, nagsabi po sila na kung sakali bumalik po sa presyo pong 57 pesos po kada litro po ang diesel, ay ibabalik nila ng kusa no dito sa 11 pesos kasi magiging 12, 'di ba? Kasi kuya ba magkano po ngayon jeepney fare? 12 pesos ho ba? Tama po. 12 pesos. 12 pesos po sa ating mga traditional jeepneys at 14 pesos po sa ating mga modern jeepneys po. So, effective midnight po of October 8, ang 12 magiging 13, ang 14 magiging 15. Pero pag sinabi po nila na kusa po nilang ibababa back to 12 pesos and 14 pesos kung sakali pong bumaba ang presyo po ng 57 kada litro. Pero kung hindi po talaga tuluyan na mangyayari at sabi rin ng DOE, malamang before the year ends, patuloy po yung pag-aakyat. Nakikita ho ba natin by November 7 when you have that hearing, talagang tuluyan na pong kailangan na talaga magtaas po ng pamasahe? Yun po yung hindi po natin muna masasabi, ma'am, dahil nga po may mga submissions pa po silang ibibigay at doon po tayo magdedepende kung paano po i-decide yung main petition po nila, yung hinihingi po nilang 5 peso increase. Ngayon po, kung bumaba man po yung diesel prices natin o kaya mga fuel prices po natin, nagagalak po kami na kusa po silang magbababa rin ng pamasahe. Pero kung papansinin po natin doon sa petition po nila, ang hinihingi lang po kasi nila ay NCR doon sa provisional fare increase. Okay. Opo, pero dahil nga po doon sa isang powers and functions po ng board, at nakita man po nila na hindi lang naman po NCR yung apektado po dito sa ating mga pagtaas po ng fuel prices. Minarapat po ng board na nationwide po yung application. At ginamit po ng board yung power niya, yung motu proprio power po niya na i-adjust yung existing po natin na pamasahe. So, kahit po hindi po magpusa yung ating mga operators po, pero ginagawa po nila yon, no? Yung mga nakaraan po, no? Mayroon naman pong power ng board na ibaba rin po kahit wala pong nagpetisyon po sa atin.